Mga kawan stories, heto na. Marami nga po ang pinabilib ng Dallas Mavericks at ni Kyrie Irving ngayong araw matapos nilang ma-upset ang best team na OKC Thunder. Tara't pag-usapan natin yan at talakayin ng tunay na rason bakit kinuha ng Lakers si Trey Jamison III. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Isang araw nga ang nakakalipas mula ng impressive na panalo ng OKC Thunder laban sa Cleveland Cavaliers. Pinatikimira naman nga sila agad ng Dallas Mavericks ng talo 106-98 dahil nga sa hindi paglalaro dito ni Shai Gilgeous-Alexander. Maaga nga silang natambakan at kahit man sinubukan nilang gumawa ng comeback sa second half, hindi pa rin ito sapat at hindi umubra sa Dallas na pinangunahan ni Kyrie Irving na siyang nagdala ng buong opensa sa pagtatala nito ng 25 points, 5 rebounds, 5 assists kasama na ang ginawang nakakamanghang scoring run sa second quarter matapos siya ditong kumuha ng 17 points. At sa pagkapanalo, naputol na nga nila ang 3-game lose streak at naiwasan bumagsak sa standings sa pagkakaroon ng record na 23 wins, 19 losses bilang number 7 sa West. Lingid nga sa inyong kaalaman ng Dallas nga po ang nag-iisang team sa NBA na nakatalo sa OKC Thunder ng 2 beses, which is napaka-impressive dahil nakakahulugan lamang nito meron talagang ibubuga ang lineup once na makumpleto ang kanilang team. Samantala, nagawa nga po ng Los Angeles Lakers na maipanalo ang game kontra sa Nets salamat sa pagsablay ng game-winning 3 sana ni D'Angelo Russell, pero hindi lang naman yan ang nagpapanalo sa Lakers dahil nagkaroon rin naman dito ng magandang performance sina LeBron na merong 29 points, si Austin Reeves career high 38 points. Bukod sa dalawa, nagkaroon rin naman dito kahit papano ng impact ang bagong sentro na si Trey Jamison na bagamat hindi nakapagtala ng points, nakakuha rin naman siya dito ng 4 rebounds, 2 blocks sa loob ng 15 minutes. Ibinalgar nga nito na biglaan nga daw ang paglalaro niya. Sa katunayan, kaninang umaga pa lang naman niya na-meet ang kanyang mga teammates at ilang minuto bago magsimula ang laban kontra sa Nets, nalaman niya na hindi dito maglalaro si Anthony Davis at mabibigyan siya ng playing time. Pero sa kabila ng kakaunting preparasyon at practice, napakalaki rin naman ang potential nito bilang isang sentro since isa nga talaga itong legit na defensive-minded na manlalaro. Grabe nga po ang ipinakita nitong energy sa rebounding na siyang kinakailangan ng Lakers. Maliban dyan, napaka-physical rin naman itong maglaro gaya ng pwede nilang ipangtapat sa big man na si Nikola Jokic. Kung sakaling magtuloy-tuloy pa ang pagganda at pag-adjust ng performance nito, maaari nga pong i-convert sa standard contract ang kanyang two-way contract para magkaroon si Anthony Davis ng legit na makakatulong.